Hello guys! At ngayon nga ay samahin niyo akong mag-unbox ng mga pinamili namin online. And while unboxing the box, ay kwekwentuhan ko nga pala kayo or bibigyan ko kayo ng tips kung paano makaiwas sa scam kapag nag-order kayo through online. Mapa-Facebook man yan, Shopee, Lazada, TikTok, Instagram, or any platform basta umorder kayo online. Ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano maiiwasang ma-scam. Yung sasabihin ko sa inyo na tips ay lagi ko nga palang ginagawa sa tuwing may dumadating sa akin na parcel na in-order ko through online. At alam niyo ba kung ano yon? Yun ay ang pagkuha ng video while opening the box or the parcel or yung kung anumang item na in-order mo online. Tulad ng ginagawa ko dyan ngayon, binivideohan ko habang binubuksan ko yung order namin online. Alam niyo ba kung bakit mahalaga na mag-video kayo habang binubuksan niyo yung parcel niyo? Alam niyo ba kung bakit? That is for assurance purposes. Hindi lang tayo seller, pati na din sa inyo. And kung mapapansin nyo, lahat ng seller na o-orderan nyo or pag may dumating na parcel, minsan may nakalagay na take the video while opening the parcel, right? Kasi nga, kapag may damage yung item or may kulang or may sira or defective, ay hindi sila naniniwala sa picture lang. Diba yung iba? Pagka-open, ang ginagawa, pinipicture lang yung item tapos sasabihin kay seller, "Ma'am, sir, kulang po yung pinadala nyo." Sa tingin nyo ba maniniwala agad si seller sa inyo na kulang yung pinadala kasi picture lang yung sinend nyo? Alam naman natin na pwedeng dayain yun kasi pwede nyo namang itago yung isang item tapos saka nyo siya picturean, di ba? Minsan kasi, meron ding buyer na scammer, hindi lang mga seller. At yun nga ay proven and tested ko na. Alam niyo kung bakit? Kasi ilang beses nang nangyari sa amin yan. Umorder ako, ibang item yung dumating. Sinend ko yung picture na ibang item yung dumating, ni-reject na Lazada kasi ay wala akong enough proof. But then again, I have a video, kaya sinend ko sa kanila yung video. And then, wala silang nagawa, ni-refund nila sa akin yung perang, ibinayad ko dun sa item na ipinadala nila. And take note, si Lazada po ay no return. Sa experience ko lang yan, base experience ko, hindi na pinick up sa akin yung item, yung maling item na ipinadala nila. So parang kumita pa ako dun, di ba? Binalik nila yung item ko, tapos yung item na pinadala nila na mali ay hindi nila nakuha, which is hindi ko rin naman nagamit. Kaya hindi rin ako kumita. Kikita kayo kung ibebenta niyo yun sa iba. May na-experience din ako na mali yung item na dumating. Sa Shopee naman siya. Then, nag-request kami ng return and din-drop off lang namin siya sa JNT and walang babayaran na shipping fee doon ha. Walang babayaran. Kaya pag siningil kayo, walang babayaran doon kasi for return yun ni Shopee. Sundin nyo lang yung procedure dun sa app kung paano mag-return and refund. Kung ano yung proseso kung paano ibabalik yung item na dineliver sa inyo. Then after ilang days, babalik na sa inyo yung perang ibinayad nyo. O ngayon, gets niyo na ba kung bakit ko vinividyohan itong in-order namin? Kasi naman pagkalaki-laking halaga niyan. Kung yan ay may kulang man or may sira man, ibabalik ko yan sa kanila. I-return ko yan kasi binayaran ko yan. At yun yung tips na ibibigay ko sa inyo ngayon. Ay, este na ibigay ko na pa sa inyo ngayon. Naintindihan niyo ba? So, pag order kayo online ay wag niyong kakalimutan na videohan yung item na binubuksan nyo. Kahit na ano pa man yan, kahit yan ay halagang 100 man or kung magkano man kasi binayaran nyo yan. Pag yan ay may kulang, may defect, or may sira, aba, kasalanan ni seller yan at kailangan nyo ibalik yan sa kanila at papalitan naman nila yan. Or pag hindi naman nila papalitan ay babayaran nila. Or ibabalik nila yung perang ibinayad nyo. Nahihirapan pa nga ako mag-voice over dito, my God, kasi naman, 2 a.m. na ako nakatulog kasi naggawa pa ako ng cake. 2 number cake yung ginawa ko, kaya puyat. Anong kilo mo, pagod. Kaya pagpasensyahan nyo na.
At isa pa nga palang tips, tingnan nyo kung anong ginagawa ko dyan, di ba? Pinapakita ko isa-isa sa video at binibilang ko pa yan sa harapan ng video para alam ng seller kung ilan yung pinadala niya at kung tama ba. Ganun. Yun lang, kaya kung may natutunan kayo ay makikifollow na po ng Facebook page ko. Like and share na rin.